Tandaan niyo yung words, yung sagot. Ano yung number 1? HIV virus. Alam niyo, nakikita niyo na eh. Ayun to. Nakikita na eh. Ito. AIDS. Di ba lang yan? Infection. Immunity. Pero, Galing. Makita ka agad. Okay, next. Yan na nga yung sagot. Ayan na yung sagot. Ang galing mo nga. So, sino ba idea sa inyo kung ano yung sabihin ng HIV? sakit sa Any dugo. idea? Ha? Sakit sa dugo. Yung sakit sa immunity. Sakit sa dugo. Tayo. Human. Okay. So, what is HIV? So, HIV, ito yung human immunification virus na nag-attacks ng cells, CD4 cells natin sa katawan. So, ito yun. Kumbaga, ito yung virus. Ito yung CD cells natin. Mabalik. Ito yung CD cells natin na inaano niya yung virus. Hinaharangan niya para hindi masira yung katawan natin. So, ngayon, itong mga virus na to, kapag nasira tong CD4 cells natin o yung immune cells natin, magkakaroon tayo ng HIV. So, pag napasok yung cells natin, nasira yan, magkakaroon tayo ng AIDS. So, yung mga cells na yan, yung mga infections din, dumadami. Nagkakaroon sila ng multiple. Pagka nasira tong CD4 cells natin. Kaya na nga, pagka hindi lumala, naging HIV, ang mapupuntahan is AIDS. So, ibig sabihin ng AIDS, immunodeficiency syndrome. So, ito, talakayin natin yung symptoms, yung mga causes nila sa kayong treatment. Yung mga sintomas, yung mga dahilan, sa kayong gamutan. May mga idea ba kayo, kilala kung sino may mga ganyan sakit? No, drop name. Mag-drop ng name, no? Okay. So, ayun na nga, yung causes niya or dahilan. Alam niyo na yan. Unsafe. Unsafe sex. O yung mga walang protection. Next is needles. Ayun yung mga needles na mga use na. Katulad niya yung mga tato or gamit na sa ibang tao. Ganun. Kaya kung sino may balak sa inyo magpatato, i-check nyo maigi yung needles kung yung mga bago. Kasi dyan nakakuha minsan ng sakit. Mostly HIV or AIDS. Tapos next, ayun nga, childbirth or breastfeeding. Ito naman, ay yung nanay is, habang nagbubuntis is positive siya. And syempre, mapapadede niya. Tapos yung dugo ng nanay, pupunta sa anak. Kaya diba yung mga buntis before 6 months, kailangan pa-check ng HIV test. Kasi pag positive ang nanay, yes, may tendency ma-ano din ang anak. So, ayun na nga. From ano yan eh, from childbirth nga, tatawagin. So, next is yung blood transfusion. Ayun yung mga nagsasali ng dugo. Katulad niya sa mga hospital, kailangan, may na-aksidente, kailangan salinan ng dugo. Kaya yung iba, kailangan pumunta talaga sa mga blood bank. Kasi yun, malinis talaga yun. Sigurado. Pero yung mga ibang basta donate na nag-donate, hindi na check, ay na delikado. Kasi baka yung iba, may HIV nga. Next, sunod, ayun na nga, 4 months, pag yung isang tao na merong HIV, isa wala silang symptoms na nararamdaman. Mga months ba, bago sila makaramdam. So, mostly, yung mga 80% yung may HIV, ayun lang yung mga nagde-develop lang, parang mga ano lang, mga lagnat, sakit sa ulo, yun, parang normal na. Tapos, ayun na nga, kasi hindi naman nalaman, may acute retroviral syndrome ka na talaga. So, ang HIV treatment, ito nga, antiretroviral therapy. Ito yung tinatawag na ART. Or, ayan yung, may tinitake kayong mga gamot na prescribe ng doktor. So, pag nagtitake kayo ng gamot dito sa HIV, kailangan nito, may mga ano, may prescribe, and then yung mga health provider, hindi pwede na maggamot kayo or mag-doctor, ano yun, mag-doctor kwak-kwak kayo sa sarili. Shop medication. Kasi nga, ano nga yan eh, threatened, delikado. Hindi siya pwedeng basta kayo-kayo lang yung maggamot. So, yung HIV, so may tanong nga, can I live healthy with HIV? So, unlike sa other viruses nga, so yung HIV,
once na dumapo na sa katawan nyo or sa system nyo, hindi na mawawala yan. Nandyan na yan sa katawan nyo or nasa dugo nyo na. Pero, merong mga ano yan, mga treatment. Depende kung gano'ng katagal. Kaya dapat, di ba, may mga kasama kayo or may partner, may asawa, gano'n. So, kailangan syempre, protektahan nyo din yung kasama nyo. So, number 1 dun is yun nga yung kailangan safe. Protected nga. So, pagka hindi na-treat yung HIV, ayan, pag hindi na na-treat yan, kasi pag sa HIV, medyo mababa pa. Kaya pag i-treat eh. So, kaya paano, yung taong merong HIV, kaya pa mamuhay ng normal, makasalamuha sa mga ibang taong normal, diba? Kailangan nila maging healthy lifestyle, continuous niyang kailangan magpa-check palagi. Tapos, kung hindi yun pa-treat, ang bagsak niya, or, ayan na nga, AIDS. So, ang early symptoms ng AIDS, yung mga media pa, or hindi pa ganun kalala. Fever. Ayan, may lagnat. Yung fever, tapos sore throat. Meron ka sore throat na hindi naman palagi, pero nakakaramdam ka na lagi na lang may sore throat. Chills. Lagi kang nilalamig sa gabi. Nangangatog ka kahit wala kang lagnat. Sweating. Ayun nga, lagi kang pawisin. Kahit na malamig ang panahon, pawisin ka. Weakness. Alam mo yung tipong wala kang ginagawa, pero lagi kang pagod. Parang pati. Yes, fatigue. Over fatigue. Ganun. Weight loss. Ayan yung mga weight loss na hindi ka nagpapapayat, pero suddenly bigla kang pumapayat. Kasi bumabawas ka ng timbang, hindi mo alam yung katawan mo pala bumabagsak na kasi nga may sign of age ka na pala, hindi lang HIV. So, syempre sa babae, yes or vaginal infection. So, yan, delikado din talaga yan. Ang kinauuwian yan is cervical cancer. So, kailangan talaga yan is OB-GYN or gynecologist. So, pagka may age ka, halimbawa, positive ka ngayon, malalaman mo pa yan or magti-trigger pa yan sa katawan mo after 8 to 10 years pa. Ganong katagal. So, ngayon, hindi mo pa mararamdaman. Halimbawa, ngayon may age ka. Hindi mo pa mararamdaman. After 10 years pa yan magti-trigger. Ganong katagal. At ang diagnose niyan kaagad on the spot is stage 3. Cancer na kaagad yan. So, na yung mga pagka stage 3 na. Siyempre, medyo ano na yon, delikado na. Stage 3 na eh. Sa stage 3, ayan na yung malabo yung mata. Naglalabo na yung paningin mo. Tapos yung lagi kang may ubo, hindi nawawala yung ubo mo. Tapos yung lagnat mo, lagi kang may lagnat. Yung lagnat mo is inaabot ka ng mga 37. Naglalas yan ng weeks na hindi nawawala. Ayan yung severe na yan kasi stage 3 na. Tapos yung dila mo, saka yung mouth mo, alam mo yung mga puti-puti na mga spot na tumutubo. Yan, sign na yun. Tapos ito nga, weight loss, over fatigue, tapos yung nagda-diarrhea ka, lagi ka pabalik-balik ng CR na hindi na normal. Tapos yung laging namamagayan dito mo, yung lymph nodes nyo, dito natin, sa may liig, namamagayan. So, sign na yun na stage 3 na yung age nyo. Palamot na yun. So, next, sa ang person na may age naman, significantly, ano nga siya, threatening illness nga siya. So, kapag ang taong may age na, like stage 3 na, after mo ma-diagnose niyan, ang kinakatagalan na lang ng buhay niyan, or yung taning ng buhay mo, ay 3 years na lang. Imagine, 3 years na lang after niyan. So, yun na nga, pagka nagkaroon ka na niyan, ang cancer na mostly na lumalabas sa'yo, karamihan, ay yung Kaposi sarcoma, or human herpes virus 8. Kumbaga pinakamataas na herpes. Na visualize nyo ba or alam nyo ba ang ibig sabihin ng herpes? Ng mga tumutubo sa katawan, especially sa mga private part area ng tao. Tapos yung Hodgkin and non-Hodgkin. Ito nga yung dito natin sa lymph nodes. Namamagayan palagi. Kasi yung tipong ulan na siya na hindi ka na makakain. Kala mo simpleng sore throat lang. And then next of course, yun nga, cervical cancer. Eh, pag may cervical cancer ka, alam mo na, next doon. Kasi marami ding namamatay talaga sa cervical cancer na late na nadedetect. And of course, yung diagnosis niyan, so diagnosis, number 1 is nucleic acid. So, pagka ayan ang diagnosis na gagawin sa'yo,
After 10 days, malalaman kung positive ka or hindi. Yung second naman is amplification test, 18 days. Tapos yung rapid test, ayan yung mga usually ginagawa na mga test sa may mga age. So, after 21 days pa yan, malalaman kung positive ka or hindi. So, yun na nga. Kung may treatment nga ang HIV, itong AIDS, meron din. Pero, pag stage 3 na, ito na yung tinatawag na emergency HIV pills or PEP na tinatawag. Emergency, pero it takes 28 days. 28 days siya. And hindi, walang kasiguraduhan kung yung emergency pills na yan is 100% effective. So, walang kasiguraduhan doon. So, meron pang isa, may option pa sila na gamutan dyan. Ayan yung retroviral drugs. So, yung retroviral drugs, meron dalawa. Yung isa is yung highly, ayun yung pinakamataas na mga drugs na pinapainom. Or, yung tinatawag na HAART. So, yung pangalawa naman, is, ayun yung combination. Kumbaga, pinagsama dalawang gamot na yan para mas mataas yung dosage ng gamot para dun sa therapy na may merong age. So, precautions. So, alam nyo na kung paano may iwasan yung age, diba? Dahil, naiintindihan nyo naman yan, wala nang minor dito. Using barrier protection, kilala nyo naman yan, alam nyo na yan. Condom. So, hindi na bago yan, hindi na normal na yan ngayon, lalo pa ngayon sa generation ngayon, sa panahon natin. Using safe injection practices, ayun nga, laging mag-ingat sa injection. Kasi minsan hindi natin alam, yung mga nai-inject sa atin pala, galing na sa ibang tao. Or galing na sa tao na may sakit. And then next, avoiding exposure to relevant body fluids. Ayun nga yun. Yung mga dugo or transfusion nga. Yan ang talagang iingatan nyo at dyan talagang kailangan chine-check yung maigi. Kung saan ba siya galing, kung sino yung person na pinanggalingan, kailangan kilala sa kamasuri talaga. Kasi nga, pag nasalin na yan sa system nyo, wala na. Hindi na yan matatanggal. Saka ang gamutan dyan, syempre, pag nagamutan ka dyan, matagal, magastos. Hindi ka pa sigurado kung hanggang kailan nila mabubuhay or gano'n nakatagal yung buhay mo sa mundo. Kasi nga, age cancer na yan. So, yun lang. Thank you. Yun na yun. Gano'n kadali. Thank you. Walang question. Third. Any question? Si Dags daw. Kadags. May tanong Kadags. Tapa-open na daw.